Iginiit ni Senator Erwin Tulfo na dapat sabayin ang pagtugon sa krisis sa enerhiya at ang pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control anomalies. Ang buong detalye tunghayan sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Ipinahayag ni Senator Erwin Tulfo na mahalagang tutukan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa presyo ng langis at bilihin. Ngunit kasabay nito, hindi dapat mapabayaan ang investigasyon sa tinaguriang flood control mess. Binanggit niya ang pangangailangan ng pangmatagalang plano upang maiwasan ang mas malalang krisis, kung saan kabilang sa kanyang isinusulong ang panukalang batas kaugnay ng energy security at fuel pricing. Giit din niya, dapat maisama ang middle class sa mga programang ayuda ng pamahalaan. Pagbabahagi pa niya, marami sa nasabing sektor ang isang emergency na lang ay nasa pagitan na ng kahirapan. Kung kaya't inihayag niya na mahalaga ang pagkakahuli kay Zaldico sa Czech Republic, kung saan isa si Ko sa mga pangunahing personalidad sa investigasyon ng maanomalyang flood control project, kung saan inaasahan ng senador ang pagbabalik ni Ko upang humarap sa kaso. Ayon pa kay Senador Tulfo, mahalaga ang kanyang testimonya upang mabuo ang kaso laban sa mga sangkot. Dagdag pa niya, dapat nang tapusin ang investigasyon sa Senado dahil layunin nitong matukoy at mapanagot ang mga responsable sa umano'y anomalya. Kasabay nito, nais din ng senador na mapagtuunan na ng pamahalaan ang iba pang mahahalagang issue. Pagbibigay din pa niya, hindi dapat paghiwalayin ang pagresponde sa krisis at pagpapanagot sa mga sangkot. Sa huli, inihayag ng mambabatas na ang tunay na solusyon ay parehong aksyon at pananagutan ukol sa maanumalyang flood control projects. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpahayag naman ng matibay na pangako ang Kamara na tuluyan ng maipapasa ang panukalang batas para sa motorcycle taxi at ride-hailing services sa kasalukuyang Kongreso. Narito muli nagbabalik si Jade Buhoy. Ayon sa mga lider ng Kamara, layunin ng panukala na maglatag ng malinaw at pangmatagalang solusyon para sa sektor ng transportasyon. Sa kamakailang pagdinig sa Kongreso, binigyan diin ang pangangailangan ng legal na balangkas para sa motorcycle taxis at TNVS. Dito inihayag ni Marikina Representative Miro Kimbo na bahagi ito ng pagtugon sa epekto ng tumataas na presyo ng langis. Giit niya, hindi sapat ang panandaliang ayuda kung walang reforma sa nasabing sistema. Sa direktiba naman ni Speaker Faustino Bojidy III, tiniyak ng Kamara na matatapos ang batas sa loob ng kasalukuyang Kongreso, kung saan suportado rin ito ni Quezon City Representative Franz Pomaren na nangakong ipapasa ang panukala sa lalong madaling panahon. Matatandaang matagal nang nakabinbin ang batas mula pa sa mga nakaraang Kongreso. Ayon pa sa mga leader ng riders, higit 200,000 ang naapektuhan ng kawalan ng malinaw na regulasyon. Ipinunto nila na hindi ayuda ang kanilang kailangan, kundi seguridad sa hanap buhay. Samantala, kabilang sa panukala ang pagtakda ng pamantayan sa kaligtasan, pamasahe at insurance. Saklaw din ito ang kondisyon sa pagtatrabaho ng mga riders at drivers, kung saan ayon sa kanilang pahayag, nasa pilot program lamang ang operasyon ng motorcycle taxis sa ilalim ng LTFRB. Kung kaya't nais din ng reforma para sa mga drivers ng TNVS na may kahalintulad na issue sa kita at komisyon. Bunsod nito sa pagpasa ng batas, umaasa ang Kamara na mapapabuti ang serbisyo sa commuters at kabuhayan ng mga drivers. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, tinalakay naman sa pagdinig ng Committee on Basic Education and Culture na pinamumunuan ni Congressman Roman Romulo ang implementasyon ng 3-term school calendar simula school year 2026-2027. Nagbigay ng briefing ang Department of Education hinggil sa mga policy, operational adjustments at feedback mula sa isinasagawang konsultasyon. Sinuri rin ang procurement at delivery ng textbooks kabilang ang comparative data
nakita sa nakalipas na 10 taon at mga kinakaharap na hamon. Kasama rin sa agenda ang usapin ng anti-bullying policies at datos ng insidente sa mga paaralan, pati ang mga isyong kailangang tugunan. Samantala, dismayado ang Napolcom sa aksidenteng nangyari sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Kung kaya't National Police Commission agarang ipinatawag ang mga sangkot sa EDSA busway accident na naganap noong April 17, bandang alas 5 ng hapon sa pagitan ng isang bus at PNP coaster. Nagharap ang driver ng bus na si Jessie Soledad at PNP o driver ng PNP coaster na si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico. Ayon sa driver ng bus, tinatahak niya lang ang bus lane nang hindi naman kabilisan nang bigla na lang may pumasok na nag-swerving sa lane ng busway. Anya, hindi niya napansin na sasakyan pala ng pulis ang pumasok at kanyang nabangga. Samantala, sa paghaharap ng dalawa kay Napolcom Chief Attorney Rafael Vicente Calinisan, humingi ng paumanhin ang PNP coaster driver na si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico sa pangyayari na anya ay kukuha lamang siya ng pasahero para sa libreng sakay. Nahihingi po ako, sir, ng taus-pusong pasensya po sa nagawa kong kamalian sa lalong-lalo na po sa driver ng bus. Inaamin ko na mali yung pagka-swerving ng sasakyan na yung coaster ng PNP papunta sa kaliwa. Ang sa akin lang naman po ay kukuha lang po ako ng mga pasahero kasi po nakatasking po ako sa libreng sakay nung araw na yan na programa po ng DOTR. So in bad faith, ipinasok ko yung sasakyan, yung coaster po sa bus lane at naabutan yung hulian ng coaster kaya medyo nagkaroon ng kasga sa diyan. Samantala, ayon kay Napolcom Chief Calinisan, motu proprio investigation ang kasalukuyang isinasagawa at itutuloy ang kaso. Isang malaking kahihiyan itong ginawa na itong sarhentong ito. Totoo lang. A while ago, behind closed doors, we were talking. And I'm extremely disappointed. Kasi, ano ba naman wala namang may gusto magkaroon ng aksidente. Pero ano ba naman yung nagpakumbaba na lang tayo, na nagsabi na lang tayo ng sorry, at dahil tayo naman ang may kasalanan. Diba? Ano ba naman yung gawin mo na lang yun? Hindi. Tayo pa yung mayabang. Ito mo sarentong ito ang nagmatikas pa. Siya pang may gana kumuha ng lisensya ng ordinaryong bus driver. Balak ba pabayaran yung damage sa coaster ng PNP? Diba? Kung hindi pa nilabas yung CCTV na nag-swerving siya ng 4 lanes mahigit, hindi tayo abot ngayon dito. It pains me. Totoo lang. It pains me a lot. We will not allow abuses to happen. And we will call a spade a spade. That's why we are here. Obviously, kailangan natin lagi sa context. Yung konteksto ay ang polisiya, bawal gumamit ang kahit na sino sa bus lane. Pwera mga bus. Except for emergency vehicles. Question, was there an emergency? Assuming na yung mga sasakay doon sa libreng sakay ay nandun sa bus lane, kailangan ba tayo mag-swerve? Simple lang naman ang analysis. Kung yung bang butas na yon, yung pinasukan niya after Bonnie Serrano Avenue, yun lang ba yung nag-iisang pwedeng pasukan ng PNP coaster? Pwede ba tayong magmaniobra sa ibang lugar sa EDSA para makapasok ka ng simpleng-simple sa next lane? Hindi yung 4 lanes ang ikakat mo.
Mas pwede ba yon o talagang obligado ka? These are questions which the answers are very obvious. So, I will not be simplistic in saying na bawal, hindi pwede. Pero these are common sense questions with common sense answers. So, that's why, to me, unacceptable tong incidenteng ito. Unacceptable. And nagkamali na nga, nag-aksidente na nga, na walang may gusto, sana nag-sorry na lang. Sana, tinulungan na lang yung bus na na-aksidente, dinala sa stasyon para may proper report, covered naman ng insurance yan. Kaugnay nito, PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ipinaalala ang disiplina sa mga miyembro ng kapulisan upang mapanatili ang integridad at karangalan ng ahensya. Especially recently, we have a viral situation over a bus lane in EDSA involving a patrol or a coaster PNP-owned, driven by a police personnel, particularly in LLSS. Clearly, it shows the state of discipline over our drivers. Biruin mo, papasok sa bus lane, hindi naman dapat doon dumaan. And that is yun na lang ang parating disiplina ng ating mga drivers. So I remind and I'm asking the concerned directorial staff to issue the corresponding reminders, okay, and to ensure that corrective, whether punishment, be served to that erring personnel. Si Bredico at gayon din ang kanyang immediate supervisor. Sa iba pang balita, kinilala at nagwagi bilang Judges Award ang Filipino Street Food sa ginanap na 2026 YMCA Embassy Chef Showcase sa Ottawa, Canada. Tampok ang kanto o street corner-themed Filipino cuisine gaya ng atsara at iba't ibang klase ng barbecue kung saan pinangunahan ni Filipino Chef David Vinoya ang presentasyon na naging kinatawan ng Embahada ng Bansa sa Canada. Isa ang Pilipinas sa 15 bansa na nagpamalas ng signature dishes na sumailalim sa bawat culinary tradisyon. Bukod sa street foods, tampok din sa Philippine booth ang Filipino Spices Love the Philippines Tourism Campaign visuals kabilang ang posters at video presentation kung saan ipinakita ang kultura at culinary heritage ng bansa. Dagdag pa ng Embahada ng Bansa, tila agaw pansin at naging isa sa main attractions ang Philippine booth dahil pinilahan ito ng mga bisita na nais subukan ang inihanda ng Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.